kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Gunitain po natin kaisa ng buong simbahan ang pagkapakasakit ni San Juan Bautista, ang martir. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin na iadya tayo ng Panginoon sa malakas na lindol. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Kaya din ang mga kasama nating nagsisimba at ang mga nagpapamisan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay, ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista. Ang kanyang pagkapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pag-isikap na sundin ang loob mong makatarungan ay amin nawang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng inuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggang mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal, o pader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos kong nananalig. Huwag akong pabayaan, mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayong yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko'y makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kabulihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa.
Maliit pang bata ako, sa iyo may tiwala na. Sa simula at mula pa wala akong inaasahan, mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkakabata, ako'y tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hiningaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nakimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. At alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang aniyahan ni Herodes sa kanyang kaarawan, ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nalasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at bibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po ibigay niyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman yon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quezay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Alam po ninyo, habang pinagninilayan ko ang tagpo sa ating narinig na ebanghelyo, lalong-lalo na ang karakter ni Juan Bautista at Herodes, ay hindi ko maiwasang magtanong, sino nga ba talaga sa kanila ang mas makapangyarihan? Si Herodes ba o si Juan? Ang hari ba o ang bilanggo? Ang maraming tauhan o ang nag-iisa? Ang nagpapatay o ang pinapatay? Siyempre, obviously, sa una, isipin natin si Herodes at hindi si Juan. Lalo pat in-emphasize agad sa simula pa lang. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan.
And then eventually, magiging meet siya ng kamatayan ni Juan. Pero kung pagninilayan po nating mabuti, sinisigurado ko po sa inyo magkakaroon kayo ng kakaibang pakiramdam na teka, hindi yata si Herodes ang mas makapangyarihan ay si Juan. Halimbawa po, yung bersikulo na sinasabi dito, hinangad niyang ipapatay ito, meaning si Herodias, hinahangad niyang ipapatay si Juan. Ngunit hindi magawa ni Herodias. Bakit? Sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Teka, sino bang nasa trono? Sino bang mayaman? Sino bang maimpluwensya? Sino bang nakapag-order ng kamatayan ng isang tao? Di ba si Herodes? Bakit siya natatakot? Sabi dito, kay Juan. Kaugnay nito kung, again, pagninilayan po natin yung takbo ng istorya, I'm sure we'll have this strange feeling na ang in control of the situation was John and not Herod. Yes, siya itong nakakulong, siya itong papatayin, pero pansinin po ninyo, very firm, very steadfast, very certain. Si Juan sa mga panalita niya, and mararamdaman mo yung disposition niya. Ba? Walang pagmamakaawa dito, walang pagsusumamo dito, walang pakikipagtalastasan dito na begging for mercy or begging Herod to listen to him. Wala eh. On the contrary, sino ang takot? Di ba? Takot nga. Si Herod, kay John. Di lang kay John, pati na kay Herodias. Pati na sa mga guests. So wala siyang sariling isip. Wala siyang sariling desisyon. Sa hindi nakikitang paraan, siya yung nakabilanggo, siya yung nakanikala. Hindi si Juan. Si Juan ang totoong malaya. Si Juan ang totoong in control ng lahat. Indeed, John was beheaded. But he died free. Herod continued to live, but he lived miserably. Hindi nawala sa kanyang gunita si Juan. Lagi pa rin niya niyang maalala, lalong-lalo na nang ma-encounter na si Jesus. And besides, sinasabi ng tradisyon na nawala din sa kapangyarihan si Herod eventually. Sa totoo lang, looking at all this, si Juan talagang mas makapangyarihan kaysa kay Herod. Dahil kung ang kapangyarihan ni Herod ay galing lamang sa mga tao, galing lamang sa kanya, galing lamang ng Roma, ang kapangyarihan ni Juan ay galing sa Diyos. Bigla ko tuloy naalala yung expression na, you cannot put a good man down. Yan ang nangyari kay Juan. Yes, he was imprisoned. Yes, he was beheaded. But Herod, despite all this, still failed to put John down. At ito ay paalala para sa ating lahat. Una, para sa mga namumuhay sa kabutihan, sa katotohanan, sa katwiran, expect nyo na po na mayroong magiging opposition sa inyo. Expect nyo na po na mayroong mga gagawa ng hindi maganda sa inyo. Maninira, chichismis kayo, pasisinungalingan yung katotohanan ang ginagawa niyo, bibigyan ng pangit na kulay yung mabuting ginagawa ninyo, pagkakaisan kayo, ire-reject kayo, ibubuli kayo, iiwanan kayo, baka maging bitsa pa ng buhay niyo. Pero isang bagay ang sinisigurado po sa atin ng Ebanghelyo, na kung tayo mananatiling matatag hanggang wakas, magiging panatag ang ating kalooban kahit pa may mga problema, may mga pagsubok, may mga pangit na pagdaanan, makakatulog pa rin tayo ng mahimbing. At makakaasa tayo na may mangyayaring maganda sa kabila ng lahat ng ito. Therefore, makakatingin tayo, makakaharap tayo sa kahit kanino. At maharap natin kahit anong sitwasyon, kahit pa napakahirap nito. Dahil tunay nating masasabi sa ating sarili, ang Diyos ay aking kakampi,
magkakaroon na sa atin ng kapangyarihan yung mga salita ngayon. In a sense that we will realize we don't have to fight all battles. We don't have to deal with all accusations. We don't have to counter all insults. Dahil bahala ang Diyos. At magkakaroon din ng kapangyarihan sa atin yung mga salitang, bahala ang Diyos sa mga umuusig sa atin, sa mga may ginagawang masama sa atin. Sapagkat alam natin, God will deal with them, to bother them, to change them, or to punish them if necessary. Kaya ito'y paalala din naman sa mga namumuhay sa kasalanan, sa kasinungalingan, sa kasamaan, na hindi po kayo magtatagumpay kahit na sa tingin ninyo ay tagumpay kayo dahil walang magtatagumpay laban sa Diyos. Pupwedeng sa una, oo, pero eventually sa Diyos pa rin ang huling halakhak. At ang taong nasa katwiran, nasa kabuti, nasa katotohanan ay kakampi ng Diyos. Hence, you cannot really put a good man down because obviously, you cannot put God down. Kaya mamuhay po sana tayong lagi sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa kapangyarihan ng sino man o anuman. Huwag tayong matakot. Huwag din tayong mapagod. Mamuhay sa kabutihan, sa katotohanan, sa katuwiran, sa katarungan. Sa grasya ng Diyos. Upang ang Diyos ay talagang makakampi natin sa laban. May our lives become a testimony that when God is the source of our strength, our hope, and of our power, nothing and no one can put us down. Even the evil one. Di ba't yun naman din ang pangako ng Panginoon sa kanyang simbahan noong nakaraang linggo? Hindi makapananay kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Basta ang Diyos ay kakampi natin sa laban. Ito po sana mga kapatid ang ating ipagdasal na biyaya na ma-realize lalong-lalo na kung meron tayong mga pinagdaraan ng problema ngayon dahil sa ating paninindigan sa kung ano ang tama, kung ano ang dapat. Para hindi tayo matakot, para hindi tayo mapagod. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Akala mo lang nagtatagumpay sila. Yun din ang akala nila. May magagawa Kasi ang nakikita lang natin ay limitado. Mas malawak, mas malaki ang nakikita ng Diyos. At baka nakakalimutan natin, ang Diyos ang siyang daan. He is the way maker. Ibig sabihin, kahit wala tayong nakikitang paraan, hindi siya maubusan ng paraan. Alam kong diringgin ng Diyos ang sampo ko. Hindi kailanman natalo ang Diyos. Tandaan mo yan. Alam kong diringgin ng Diyos ang sampo ko. At kahit na kamatayan, kanyang nagawa ng paraan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, pwede ba? Lakasan mong loob mo. Hindi ka pwedeng matalo. Hindi dahil malakas ka, hindi dahil malakas ang loob, kundi dahil kakampi mo ang Diyos. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo kung humugot ng lakas ng loob sa iyo. Hindi sa kakayanan ko. Kung meron mang kakayanan na meron ako yung kakayanan kong laging kumapit at umasa sa iyo, bilang kakampi ko, sa anuman ang mga problemang pagdaanan ko, tulungan mo ako, Panginoon, na maging matapang. Tulungan mo ako, Panginoon, na magkaroon ng karunungan na kahit may mga problemang nangyayari at parang nagtatagumpay ang hindi tama o ang kasamaan o ang kasalanan, yung karunungan na magre-reinforce ng aking pananampalataya na alam mo ang iyong ginagawa at hindi ka pwedeng matalo. Ang huling halakhak ay sa iyo. Sa akin dahil kumakampi ko sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan.
Paniwalaan natin yan. Lalo pat kung siya ang ating pinakaasahan. Pero mamuhay tayo sa kabutihan. Mamuhay tayo sa katwiran, sa katotohanan para mas maramdaman natin ang kapangyarihan ng statement na ang Diyos ang bahala sa akin. Ang Diyos ay bahala sa mga umuusig sa akin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi lahat ng laban dapat patulan mo. Hindi lahat ng akusasyon dapat sagutin mo. Hindi lahat ng kasinungalingan dapat tapatan mo. May mga laban, may mga argumento, may mga akusasyon ng Diyos na haharap para sa iyo. Huwag mong pagodin ang sarili mo. Basta ipagtanggol mo ang sarili mo, gawin mo ang dapat mong gawin. Ang Diyos ang bahala sa iyo at maging sa mga umuusig sa iyo, sa mga pinoproblema mo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong para patuloy din tayo makatulong. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ngayon ng mga alay. Sa aming paghahain ngayon, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilang at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong kagalakan namin na si San Juan Bautista ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga makilalang iyumang. Sa amin na Joyce Louis, Yongga Maria, Sergio, Erickson, Gregorio, Spain. Kayong din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay isang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal tulad ni San Juan Bautista na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin na pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. at huwag mo kami ipahintulot sa puso At iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, peace. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa akin ang Espiritu ng Diyos. Sa akin ang Panginoon upang ipaya ang gagawin. Pagliligtas ng Panginoon, pagliligtas ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pag-asalo sa banal na pakikinabang, ngayong pinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si San Juan, ipagkaloob mong sambahin namin ang nilalahad nitong buhay at igagalak naming lalo ang pagganap nito araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Jesus, world. King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalaala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y na natiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparondig kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikisat, sa mga tulong po na binibigay ninyo, nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtitiwala. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your
once again. Tell your people how to pray again. Mary, mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts, as once they fell at last and